Naku po mga kababayan, breaking news ito. Ramon Tulfo naglabas di umano ng mga listahan kung sino daw yung mga magpapabagsak sa Marcos administration. Ayan mga kababayan, sabi niya dito, listahan ng mga personalidad na minamanmanan umano ng Administrasyon Marcos Jr. inilabas ni Mon Tulfo. Ayan mga kababayan, sabi niya dito, huwag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang informasyon. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Ngayon, yan ang matinding banat mga kababayan at matinding isiniwalat ni Ramon Tulfo mga kababayan. Kasama po dito sa ibinanggit niya yung mga ilang general, no? Retiradong general, at dinamay pa si Senador Marcoleta. Antindi nito ni Ramon Tulfo mga kababayan. At ngayon ang nangyari mga kababayan, sa inilabas niyang ito, si Congressman Paulo Duterte ay nagbigay din ng pahayag mga kababayan, dahil dito nga isinama niya dito ang pangalan ni ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya dito, kasama pa raw sa mga posibleng pinanser daw sina VP Sara Duterte, Kong Pulong Duterte at Chavit Singson. Ito yung paratang niya mga kababayan, ang pinanser daw si VP Sara, si Kong Pulong Duterte at itong si Manong Chavit Singson. Nako, mahirap na paratang po ito mga kababayan, itong inilabas ni Ramon Tulfo mga kababayan. At ngayon naman, bumanat naman itong si Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Sabi dito ni Kong Pulong Duterte, may mapipisa pa ba? Pitpit sa sarili mong kabubuhan? Wala ka namang itlog dong? Babae nga lang ang pumupukpok sa'yo. Istoryahe. Nako mga kababayan. Naalala ko tuloy si Claudine Barreto mga kababayan, yung nakaaway nito ni Ramon Tulfo na sa airport mga kababayan. Ayun, basahin natin yung buong ulat. Mamaya na natin yung balikan yung kay Kong Pulong Duterte. Ito muna yung banat ni ni Ramon Tulfo. Sabi niya dito, kahit pitpitin nyo ang bayag ko, Mon Tulfo, at ang destabilization na hindi na kailangan. Ayan, sabi niya dito. Muling naging trending topic ang kolumnistang si Mon Tulfo matapos maglabas ng umano'y insider list ng mga taong di umano'y tinitiktikan ng gobyerno dahil sa destabilization plot laban sa administrasyon. Ang problema, trust me bro, ang kanyang source, sabi niya. Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Nako, hindi niya daw sasabihin mga kababayan, kahit na daw pitpitin pa yung bayag niya. Nako, matindi. Naniniwala ba kayo dito mga kababayan kay Ramon Tulfo? Ayan, sabi niya pa dito, wag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang informasyon. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Ayan. Ano nga ba ang destabilization? Yan sabi niya. Ang destabilization ay nangangahulugang pagwasak sa katatagan o balanse ng isang bagay tulad ng isang gobyerno, ekonomiya o organisasyon. Sa Tagalog, ito ay maaaring isalin bilang pagpapawalang katatagan, pagpapagulo sa katatagan o paglikha ng kawalan ng balanse. May katatagan pa ba mga kababayan ang ating gobyerno ngayon? Parang wala naman na mga kababayan, di ba? Ang gulo-gulo na nga. So, ayan pa, basahin pa natin yung buong ulat. Ang masakit, sabi ng mga netizens, hindi mo na kailangang i-destabilize ang gobyerno ni Marcos Jr. kasi ginagawa na nila yan mag-isa. Tama, ginagawa na talaga nila mga kababayan, yung sirain mismo yung kanilang gobyerno. Sabi pa dito, kumbaga, kung may award pa sa self-destabilization, panalo na raw sina Marcos Jr. sa tulong ni Martin Romualdez at ang kanyang BFF si Saldico. Sila na nga raw ang dream team ng instability. May flood control scam,
may blank budget at may bilyon-bilyong insertion. Ito yung mga listahan na sinabi ni Ramon Tulfo. Ang listahan ni Tulfo, ayan. Sa kanyang post, tila naglabas ng casting call si Tulfo ng mga umanay kalaban ng gobyerno. Si Romeo Pukis, ayan, si retired General Romeo Pukis, sinali dito, pinakauna, mga kababayan. Pangalawa, Orly De Leon. Pangatlo, Benjamin Magalong. At talaga, dinamay pa pati si Mayor Magalong dinamay, mga kababayan, kasama pa. Johnny Macanas, ito kilala ko to, vlogger to sa YouTube. So, nagtatopic siya ng about sa politics din. Gerald Bantag. Si General Bantag, mga kababayan, kasama niya rin dito. Sinama niya sa listahan. Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Meltran, pati si Captain Dado, mga kababayan. Captain Dado Enriquez, ayan. Ferdinand Topacio. Si Atty. Victor Rodriguez kasama dito, mga kababayan. Mike Defensor, ayan. Sinama na rin si dating congressman na Mike Defensor. Si Manong Chavit Singson. Ito yung matindi. Rodante Marcoleta. Dinamay pa ni Ramon Tulfo. Nako, liyari ka kay Senador Marcoleta. Pag nalaman itong dinadamay mo, mga kabayan, talagang magagalit ito. At ito pa si Orlando Olamit at si Elias Monk. Ayan, mga kababayan. At sinama niya dito, kasama pa raw sa mga possible financiers sina BP Sara Duterte, Coke Pulong Duterte at Manong Chavit Singson. Ayan, sabi niya dito, parang reunion ng lahat ng pumupuno sa korupsyon ng kasulukuyang gobyerno. Ang tindi, mga kababayan, saan niya kaya nakuha itong mga impormasyon na ito? Pati si BP Sara, nananahimik, at si Kong Pulong at si Manong Chavit ay sinama niya dito sa destabilization daw, mga kababayan. Ay, ito pala si Manong Chavit ay nagsalita naman to ng mga kababayan. Gusto niya talagang bumaba na sa pwesto itong si BBM. So, okay lang naman tong isinama niya sa listahan. Basahin pa natin, mga kababayan. Ayon kay former COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon, kung tutuusin, hindi na raw kailangan ng destabilization plot para pahinain ang gobyerno. Sapat na niya ang korupsyon ni Romualdez at Saldico para buminggo sa destabilisasyon. Tama. Habang ang iba ay may freedom of information, si Tulfo naman ay may freedom from explanation. Walang inilabas na ebidensya, walang dokumento, walang kahit anong patunay. Ang meron lang isang lalaking galit sa tanong at handang magsakripisyo ng bayag para sa confidentiality. Ayun, mga kababayan, yun yung buong yung pahayag ni Ramon Tulfo at tsaka ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan. So, kayo ba, naniniwala kayo dito kay Ramon Tulfo sa kanyang mga isiniwalat na listahan niya, mga kababayan, sa destabilization plot daw laban dito kay PBBM at sa Marcos admin? Palagay ko din na kailangan kasi sila na rin yung sumisira mismo, yung gobyerno na rin nila, mga kababayan. So, ayan, panoorin pa natin, mga kababayan. Basahin pa natin itong buong ulat ni Kong Pulong Duterte at binanatan dito si Ramon Tulfo. Ayan, sabi niya dito, wala ka namang itlog dong, babae nga lang ang pumukpok sa'yo. Ayan, ito ang welta ni Davao City Representative Pulong Duterte laban kay Tulfo matapos isama ang kanyang pangalan sa umanay destabilization list na inilabas ng kolumnista. Hindi pinalagpas ni Pulong ang anyay imahinasyon at ilusyon ni Tulfo na tinawag niyang kathang isip at walang basihan. Ayan.
Dagdag pa ni Pulong, tila nalito na si Tulfo sa pagitan ng totoo at gawa-gawa. Kung ito ang bersyon niya ng insider intelligence, ang tanging kailangang kumpirmahin ay kung alam pa ba niya ang pagkakaiba ng katotohanan at kathang isip. Ayan, sabi pa dito, wa kay itlog dudong. Sa isang birada, tinawanan pa ni Pulong ang bantang linya ni Tulfo na hindi raw niya sasabihin ang source kahit pitpitin ang bayag niya. Huwag ka mag-alala, wala namang interesado. Ang tanong lang namin ay, mapipisa pa ba? Pitpit sa sarili mong kabubuhan, wala ka namang itlog dudong. Babae nga lang ang pumukpok sa'yo, istoryahe. Ayan, hindi na hindi na pinalampas ang pagkakataong asarin si Tulfo. Baka gusto mong hawakan yung bayag ng Rottweiler ko sa bahay, dudong. Tinira din ni Pulong ang estilo ng pamamahayag ni Tulfo. Sa ginawa niyang karera, ang chismis na binalot sa inyong tapang, pero ngayon todo imahinasyon na. Nag-iimbento ng kwento, nagsasangkot ng tao at kunwari karakter sa spy movie. Ayan. Ayon pa sa kanya, hindi na kailangan i-destabilisa ang administrasyong Marcos Jr. sapagkat mismo sila ang sumisira nito. Pinatutsadahan pa ng posibleng nagpapasipsip si Tulfo para makakuha ng posisyon. Ayun naman pala mga kababayan. Kaya naman pala todo tanggol, no, dito sa administrasyon ni Marcos para makakuha ng posisyon. Totoo kaya to, Ramon Tulfo? Ayan, sabi pa dito ni Kong Pulong Duterte, dudong mon, gusto mo ng atensyon, ayan na. Pero sa susunod, gamitin mo naman ang katotohanan, hindi puro yabang. Ayan. So, yun yung pinakabanat ni Representative Paulo Duterte, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa banatan ni Ramon Tulfo at ni Kong Pulong Duterte, mga kababayan? So, kanino kayo mas kampi? Kay Kong Pulong Duterte o kay Ramon Tulfo na tinawag ni Representative Paulo Duterte na kathang isip lang ang kanyang mga pinagsasabi? So mag-comment kayo, mga kababayan, mag-like din po kayo at maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating channel. So hanggang dito na lang, mga kababayan. Bye-bye.